Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umano'y insubordination ni dating Police Chief General Nicolas Torre na unang binalita dito sa Bilyonaryo News Channel. Ang bagong PNP OIC naman naglatag na ng direktiba. Narito ang agenda report ni Francis Volve. Sumagot na ang Interior Department sa isyu ng insubordination na isa umano sa mga ugat ng pagsiba kay Torre bilang hepe ng PNP. Yan ay matapos tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa pondo sa pagpili ng high-powered rifles na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Para daw kay Torre, hindi ito para sa isang civilian agency gaya ng PNP, kundi para sa AFP. Sa opisyal na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala itong katotohanan. Paliwanag ni Remulla, may natanggap siyang unsolicited proposal para bumili ng 80,000 na unit ng mga armas para sa PNP. Sinabi niya na inatasan niya si General Torre na i-assess ang operational necessity nito. Pinaalalahanan pa raw niya si Torre na ang ganitong klase ng purchase ay dumaraan sa congressional insertion dahil hindi ito kasama sa National Expenditure Program. Dagdag ni Remulla, simula nang siya ay naupo bilang SILG, hindi siya nag-endorso ng anumang congressional budget insertion. Noong August 12, PNP anniversary, sinabi raw ni Torre kay Remulla na sa palagay niya hindi kailangan ang pagbili nito. Kaya pinakinggan naman raw ito ni Remulla at wala siyang direktiba na bilhin ang mga armas. Ngayong hapon, nagsalita na rin si Torre sa kanyang Facebook page. Pero hindi siya nagbigay ng detalye sa mga isyong nakapaloob sa pagkatanggal niya bilang hepe ng PNP. Pinasalamatan ng sinibak na Chief PNP ang kanyang mga taga-suporta. Anya, humuhugot siya ng lakas sa mga taong patuloy ang suporta sa kanya. Pinasalamatan din niya ang mga taong naawa sa kanya, gaya ni dating PNP Chief at Duterte ally na si Senador Bato de la Rosa. Salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Giniit ni Torre na wala siyang sama ng loob sa Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Tila isang teaser sa hahawakang posisyon na una nang sinabing inalok sa kanya ni PBBM. Samantala, sa ika-4 na araw bilang officer in charge ng PNP, nagsagawa ng unang command conference si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., na dinaluhan ng mga regional director at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Dito, ibinaba ni Nartates ang mga direktiba para sa direksyon na tatahakin ng kanyang liderato, kabilang ang proactive policy strategies at pagtutok sa integrity ng police personnel. Una nang sinabi ni Nartates na itutuloy niya ang 5-minute response time na proyekto ni dating PNP Chief Nicolas Torre, na bahagi naman ng Enhanced Managing Operations ng PNP. Para sa agenda, Francis Volve, Bilyonaryo News Channel.